Sabi po nila, our Lord is the God of second chances. Ako eh. Hindi agad ako nag-comment. Inisip ko muna. Pero syempre, according sa Bible, ang aking responde, ang aking pagsagot, ang aking pagtugon. Yes, our God is the God of second chances. Sa Old Testament. Paano sa New Covenant? Okay. According na rin sa aking pag-aaral sa Bible, pagdating sa New Covenant, wala nang second chances. Why? Because we are highly favored and greatly blessed. Hindi lang second chances. Seventh chances, 10th chances, unlimited chances. Unlimited. Si Pedro one time sabi niya, Panginoon, if someone hurts me, ilang beses kong dapat patawarin ng kapatid ko? Sabi ni Jesus sa kanya, 7 times 7. You know what? 7 is the number of perfection. So sinabi ni Jesus, 7 means perfect at 7 pa. Ibig sabihin walang hanggan. Kung nagkakasala siya sa iyo, kung nagkakamali siya, patawarin mo na. Pero don't get me wrong, may mga instance sa buhay natin na okay, patawarin mo na, pero mas magandang wag mo na lang makasama. Kasi talagang hindi kayo, kumbaga, kung hindi ukol, hindi bubukol. May mga tao talaga na hindi mo ka-vibes. Aminin na po natin yan. Tayo po mga tao lamang, no? At meron po tayong behavior. Meron po tayong, anong tawag dito? Meron tayong feelings. Hindi tayo hayop. No? Hindi mo pwedeng sabihin na, patawarin mo na agad. No? I mean, it takes time for that. Diba? So, patawarin mo sa puso mo, pero maski hindi mo na makasama. Kung talagang alam mo hindi ka swak doon sa samahan na yun o mga taong yan, o patawarin mo, at least alam ng Diyos. The Lord knows sa puso mo, o pinatawad mo na. Diba? Anyway, bilang isang mananampalataya ni Kristo, tayo mga nasa grace na, grace believers tayo, pure grace believers, tayo po ay ehemplo, kung tutuusin, ng good example. Pero, tingnan mo yung other side of the mirror, tao rin tayo. Amen? Kaya mas maganda, kung kaya mo siyang pakisamahan, pwede. May mga taong pwede mo pang pakisamahan, pero may mga taong parang talagang hindi ka kampante sa kanila, di ba? So, sa New Covenant po, nandun po lagi na since nakatikim tayo ng kapatawaran ni Jesucristo, ni Lord Jesus, madali nating maibibigay or maigagawa din nga naman ang patawad sa iba. Pero may mga sitwasyon kasi na, okay, patawarin mo na lang, pero mas maganda wag mo nang makasama. Alam mo, totoo yan. Wag mong bobolahin ang sarili mo. Totoo yan. Okay, may mga pastor na sabi, patawarin mo agad kasi pag hindi mo pinatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos Ama kanya. So, ibig sabihin, iba yung covenant nila. Old covenant po yun. Diyan po papasok si Samson. Si Samson, isa po siyang hukom. Okay, paliwanag ko po sa inyo. Ito po yung mga times na wala pong hari ang Israel during that time. So, sila po ay pinamumunuan ng mga hukom. Marami po naging mga hukom, no? Pero ito pong si Samson, I believe, was the most famous one na talagang ang daming pelikula na nagawa sa buhay ni Samson. Na in love sa isang Pilistea na kung tawagin ay Delilah. Si Delilah po ay taga-Timna at ito po ay binayaran ng kapwa niya mga Pilisteo para kunin ang loob ni Samson at nang sa ganon kanila nga pong maalaman kung ano po ba ang sekreto sa likod ng napakalakas niyang pangangatawan. Okay? Siyempre sabi nila yung buhok, pero sa aking pag-aaral, hindi po yung buhok ang strength niya. Ang strength niya si Jesus Christ mismo. Okay? Pero hindi naman yan ang topic natin. Okay? So, si Samson po na-deceive, nahulog sa bitag ng napakagandang babae na si Delilah. Si Delilah po ang isa sa pinakamagandang character sa Bible. Marami po mga magandang babae sa Bible like si Esther, ito nga po si Delilah, pagkatapos siyempre si Sarah, yung asawa po nitong si Abraham, na bagamat 65 years old na maganda pa rin, sabi ng Biblia, no? Yan po ang mga inilarawan na beauties sa Biblia. Okay, ito po si Samson, sa kagandahan nga po ni Delilah, siya po ay nadarang, or should I say, talagang madali niyang
pinagtapat yung kanyang strength dito sa babaeng taga-Timna na ito. At pagkagayon nga, nalaman nila na ang buhok niya, matapos niyang linlangin si Delilah ng 2 beses, nung pangatlong beses kanyang ipinagtapat, ang aking buhok, sabi niya, since I was a kid, hindi pa ito pinutulan because I was born a Nazarite. Nazarite, may naalala kayo kung sino yung Nazarite? Yes, si Lord Jesus po yon, no? Kaya sabi nila, yung mga nakiki-argue sa buhok ni Jesus, mahaba bang buhok ni Jesus o maigsi? Sa ako wala akong pakialam kung mahaba ang buhok niya, maigsi. Basta nakalagay Nazarite siya. Okay. So si Samson, alam natin mahaba ang buhok. So ang ginawa, pinatulog niya sa kandungan niya. Since gayumang-gayuma si Samson dito sa kagandahan ng Delilah ito, pinatulog niya sa kanyang lap, sa kanyang kandungan, at pinutol niya ang buhok. Samson, the Philistines are going to get ya. Bumangon ng Samson, pero this time wala na po siyang lakas. Diba? Ayun po ang nangyari. So, si Samson, dinala po nila sa isang pagtitipon. Okay? Pero bago siya dalhin doon, binulag ang mga mata niya. Wala na po siyang paningin. Binulag nila si Samson. Hanggang dumating yung pista ni Dagon. Sino ba si Dagon dito? Si Dagon, ang kanilang Diyos-Diyosan, no? Isang malaking rebulto. At ang rebultong ito ay kasing laki ng templo. Doon po sila nagsasaya bilang pag-aalay nga po dito nga, no? Kay Dagon. At napag-isip-isip ng mga Philistine leaders, how about pagtripan natin ang ating bihag na si Samson? Total, ang daming ginawang kabulastugan nitong taong ito sa ating lahi. So pagtripan naman natin, marapat lang. Okay, ilabas si Samson. Pinaglaruan nila ngayon si Samson. Until si Samson, pinaglaruan nila, hindi lang natin lang kung ang pinaggagawa. Maaaring pinagtutusok-tusok, kung anong pinaggagawa, pinagbubuntal-buntal siguro. We don't know. Pero dun sa pelikula ang napanood ko kasi, siya po ay parang ginawa, may circus pa eh, no? Something like that siguro. Wala naman silang idea kung ano talaga nangyari dun sa, kay Samson. So, maganda naman sa pelikula na i-present ng tama, no? So, si Samson po ay pinagtripan po nila until may isang bata siyang, na, kumbaga, hindi naman niya nakikita yung bata, pero parang nadama niya may bata roon. Bata, ilid mo nga ako, sabi niya. Dalhin mo ako dun sa 2 haligi na kung saan ang templong ito ay nakasalalay, sabi niya. Ibig sabihin po, makinig po mabuti, itong templo, meron doon 2 haligi na pag yung 2 haliging yun na break mo o talagang natanggal mo, babagsak ang buong templo. Ang templo po ay napakalaki. Nandoon po ang 3,000 Pilisteo at Pilistea. Nagkakatipon nga dito sa kasayahan para kay Dagon. Tapos ito na po yung panalangin ni Samson. Dito po namove ako eh. Dear Lord, sabi niya, just this once. Maski sa pagkakataon lang po na ito, Lord, kanya. Hayaan mo, nabigyan mo ako ng victory. Hayaan mong mamatay ako, sabi niya. Nakasama ang aking mga kaaway. Then sumigaw siya. Just this once, Lord. Nakita mo yung salitang just this once. Parang sa buhay kasi ni Samson, parang alam niya yun ng katapusan niya. So, just this once. Makikita mo rito, Old Testament pa lang si Lord. Pag kinausap mo, tumutugon yan. So, ang ginawa ni Samson, sumigaw siya, Lord, let me die with my enemies, the Philistines. And then, sabay tulak doon sa haligi. Kasi yung mga Philistines, nalibang kay Samson, hindi nila nalaman, humahaba na naman yung buhok niya. Isa pa po yun, no? Pero ang strength niya ay si Jesus talaga. Okay? At yung haligi, di ba, nilid siya ng bata sa haligi. Ilid mo ko dito. Nilid siya ng bata roon, tapos sumigaw siya, Lord, just this once, let me die with my enemies. And let me die with the Philistines. Sabay tulak sa 2 haligi, bumagsak ang templo. At sabi ng Biblia, mas marami siyang napatay noong araw mismo ng kanyang kamatayan kaysa sa buong buhay niya nung nabubuhay pa siya. Hindi po ba? So, makita mo rito, Jesus Christ is the God of second chances dito sa Old Testament. Di ba? Pero dito sa New Testament, unlimited chances yan. Hindi lang po second chances. Marami po talaga.
Ayan ang gusto kong malaman po natin mga Kristiyano. At kung Kristiyano ka, magkamali ka man, mahal ka pa rin ni Lord. Si Samson, I believe, meron po siyang condemnation sa sarili. Dahil kinondemn niya ang sarili niya. Hindi po ba? Pwede naman niyang hilingin sa Lord na, Lord, iligtas mo po ako. Pero hindi. Ang sabi niya, let me die with my enemy. Siguro parang feeling niya, para matapos na rin ang kasamaan ng 3,000 taong yon. Hindi bali na, isakripisyo na yung buhay niya. So, ayun po ang nangyari sa kanya. So, sinakripisyo po niya yung kanyang buhay. At nang nalaman niyang nandun na yung haligi, 2 haligi, hinatid siya ng bata. Siyempre, pinalabas niya yung bata, mas hindi binanggit na sa Biblia yan. Pinalabas na yung bata. At kanya pong itinulak na yung temple, yung haligi, at bumagsak po ito. At sabi ng Biblia nga, mas marami pa siyang napatay nung araw mismo ng kanyang kamatayan kaysa noong nabubuhay pa siya. So again, tayo po ay mga Kristiyano. Tayo po ay hindi katulad ni Samson na nasa Old Testament, no? So sa atin po, ang chances, laging may chances. Laging may chances. Iba ang Kristiyano. Huwag mong maliitin ang sarili mo dahil Kristiyano ka. Okay? Sapagkat si Jesus ay nasa atin. We are highly favored and greatly blessed by the Lord Jesus. And we are the righteousness of God in Christ. Tatandaan po natin yan. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, mahalaga po ito, and share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you, and Jesus truly loves us all.